Dalawang Pilipina kasama ang isang Australiano inaresto sa Pilipinas dahil sa pagtangkang pagdeposito ng mga pekeng dolyares. Arestado ang tatlong individual kabilang ang isang Australian national matapos na magtangkang magdeposito ng pekeng US dollars sa isang commercial bank sa bahagi ng Arnaiz Avenue, Barangay San Lorenzo, Makati City hapon nitong Miyerkules lamang. Kinilala ang dalawang naarestong Pinay na sina alias Jessie Rose, 59 anyos, isang HR, at si alias Imelda, 59 anyos, na isang retired accountant. At ang Australian national na si alias Emmanuel, 42 anyos, na isang turista dito sa Pilipinas. Ayon sa report ng pulisya, idedeposito umano ng dalawang Pinay sa ilalim ng account ng Australian national ng mga pekeng perang aabot sa $496,400 o katumbas sa halagang 27,600,000 pesos. Pero nahalata umano ng representative ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nitong kilatisin at imbestigahan ng mga pekeng dolyar. Pareho lang yan ng Philippine peso. Yan, may tinatawag tayo na feel, look, and tilt. So, unang-una, tingnan mo yung composition ng paper. Sa genuine kasi, pagpasa pa lang sa'yo, alam mong genuine dahil magaspang eh. Cotton and ano kasi ang linen ang composition ng dollar. So, ito kasi, pag titingnan nyo, ordinaryong papel siya. Pikit mo mata mo, bond paper lang yan. Kaya agad inalerto ang mga gwardya na kalaunay tumawag ng mga pulis hanggang sila'y arestuhin sa loob ng bangko. Bago pa magpunta sa bangko itong mga suspect natin, yung may-ari ng account, which is yung foreign national, ay in-inform na yung bank manager na meron siyang papasok na funds. So after pumasok ng funds, pupunta rin siya sa bangko dahil wiwithdrawin niya rin ito. So kahapon, allegedly, magkakasama silang pumasok doon sa bangko, yung magdedeposito at saka yung dedepositohan na account. Ayon sa kwento ng mga sospek, inabot umano sa kanila ang isang hindi nagpakilalang lalaki ang bag na may lamang malaking halaga ng pera. At inutusan umano sila na magpunta ng bangko para ipacheck ang bitbit na pera. Kanya po namin dinala yan sa bangko para ipacheck po sa bangko kung totoo o hindi. Ipapacheck po namin dahil hindi po kami marunong mag-scrutinize ng ano. Kanya po pumunta kami sa bangko para po pakisuyo po. Tapos magbabayad na lang po kami ng fee to check if it's real or not bago po namin bayaran. May coordination naman sa bangko. Kaso ganyan lang nangyari, hindi naman namin expect yung ganyan. Hindi namin alam na peke yung mga ganyan, yung pera. Kaya nga po papacheck. Itinanggi rin ng dayuhang sospek na konektado ito sa dalawang Pinay at wala umano itong kinalaman sa mga pekeng dolyar. I've got nothing to do with them. Check the CCTV camera video of the bank. I was waiting in the bank. The money coming in was supposed to be verified. Sinampahan na ang mga sospek ng kasong paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code o ang illegal possession and use of false treasury or banknotes na ngayon nakakulong sa custodial facility ng Makati City Police Station. Sa palagay ko naman ay totoo ang sinasabi ng dalawang Pilipina na hindi nila alam na peke ang dala nilang mga dolyar. Dahil hindi naman sila maglalakas loob pumunta sa isang bangko kung alam nilang peke ito dahil alam naman nila na malalaman ito ng bangko kung peke nga ba ang pera na dala nila. Lalo na't magaganda naman ang naging trabaho nila. Siguro ay isip nila ay magkakapera sila kaya nadala sila sa modus ng dayuhang ito. Ang tanong dito ngayon kung paano nadala o naipasok ang mga pekeng dolyares na yan sa Pilipinas. Lalo na't ang nasabing dayuhang Australiano ay isang turista sa bansa natin. O baka naman ang mga pekeng dolyares na yan ay gawang Pilipinas.